Mapagpalang araw po Kuya Chris at sa lahat ng nakikinig sa inyong YouTube channel. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Mario. Lumaki ako sa isang bayan sa Zambales. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa aking sariling karanasan noong dekada 90. Panahon kung kailan pilit kong hinaharap ang mga pagsubok ng buhay. Noong mga panahong yon, ang kabuhayan ko ay pagkuha at pagbebenta ng graba at buhangin mula sa ilog. Hindi madali ang trabahong ito, lalo na't kailangan kong maglakbay kung saan-saan para lang makahanap ng mapagkakakitaan. Madalas, tinitiis ko ang init ng araw, putik at pagod. Lahat ng yan para lang maipantustos sa simpleng mga luho ko. Tulad ng masarap na pagkain at konting magagandang damit. Mario, hindi ka ba napapagod sa araw-araw na ganyan? Minsang tanong ng aking kasamang si Ben habang kami ay nagpapahinga sa gilid ng ilog. Wala namang ibang aasahan ako, Ben. Kung hindi ako kikilos, sino pa? Gusto ko ring maranasan ng mga bagay na ipinagkakait sa akin noon. Sagot ko, sabay pahid ng pawis. Hindi ko masasabing mahirap ang buhay ko, pero hindi rin madali. Matagal na rin akong bumukod sa aming bahay. Napilitan akong iwan ang pamilya ko dahil sa matinding alitan namin ng aking ama. Minsang uminit ang ulo niya. Bigla niya akong pinalayas. Sobrang sakit ng loob ko noon. Ngunit pinilit kong magpakatatag. Sa mga unang buwan ng pamumuhay kong mag-isa, halos wala akong makain. Madalas, tinapay lang at kape ang aking hapunan. Pero sa paglipas ng panahon, natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa upang malayo ako sa kalungkutan. Itinutuon ko na lang ang atensyon ko sa pagtatrabaho at sa mga simpleng bagay na magpapaligaya sa akin. Mario, hindi mo ba namimiss ang pamilya mo? Tanong ng matandang si Mang Nestor isang gabi habang naglalako ng graba. May mga pagkakataon po, Mang Nestor. Pero mas mainam na ito kaysa naman po araw-araw akong masaktan sa mga salita at gawa ng sarili kong ama. Tugon ko at pilit nang ngumingiti. Katagalan, unti-unti ring gumaan ang buhay ko. Kahit papano, nakakaluwag ako sa gastusin. Subalit pinili kong itago ito sa aking mga magulang at mga kapatid. Ayokong maging dahilan ng pagbalik nila sa buhay ko. Lalo na't hindi pa rin nawawala ang bigat ng loob at hinanakit ko sa kanila. Pakiramdam ko, hindi ako tunay na anak ng aking ama. Sa dami kasi ng masasakit na salita at pangmamaliit na naranasan ko mula sa kanya. Dumating ako sa puntong mas pinili ko ng mag-isa kaysa magtiis pa ng sakit. 3 taon na akong namumuhay ng mag-isa. Sinisikap kong iwasan ang mga tukso, lalo na ang pag-ibig. Alam kong malaki ang responsibilidad na dala ng pagkakaroon ng asawa at pamilya. Kaya't pinanghahawakan ko ang paniniwalang hindi pa iyon para sa akin. Pero kahit anong iwas ko, tila sinusundan pa rin ako ng mga dalaga sa aming baryo. Mario, samahan mo naman akong mamalengke bukas. Lambing ni Lisa, isa sa mga paboritong dalaga ng aming lugar. Naku Lisa, maraming trabaho akong nakatambak. Baka hindi kita mapagbigyan. Biro ko, sabay iwas ng tingin. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero may itsura rin kasi ako. Kayumanggi ang balat
Matipuno ang pangangatawan dahil sa araw-araw na pagbubuhat ng garaba. At malakas ang dating ko sa mga babae. Kaya't kahit saan ako magpunta, may mga mata pa ring sumusunod sa akin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, naging matatag ako sa pagtanggi sa tukso. Inuuna ko ang sarili ko at ang pagbangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat nang makilala ko si Aling Rosa, ang matandang biyuda sa aming lugar. Hindi ko maintindihan kung paano ako napalapit kay Aling Rosa. Sabi nga ng iba, baka raw nabiktima ako ng gayuma. Ilang beses ko nang sinubukang umiwas. Pero sa uli, napansin ko na lang na magkasama na kami sa iisang bubong. Mario, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Minsang tanong ni Ben nang malaman niyang doon na ako tumutuloy kay Aling Rosa. Hindi ko rin alam, Ben. Para bang may kakaiba kasi. Pero masaya naman ako kahit papano. Sagot ko, pero may halong pag-aalinlangan. Pagbalik ko sa bahay ni Aling Rosa, tahimik ang paligid at tanging huni lang ng mga kuliglig ang aking naririnig. Sa bawat hakbang ko papasok sa aming tahanan, naroroon ang kaba at pag-aalinlangan. Parang may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Aling Rosa na nakaupo sa kawayan naming upuan. Nakatingin ito sa malayo. Sa liwanag ng gasera, bakas sa mukha niya ang lalim ng iniisip. Mario, saan ka ba galing? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Malumanay niyang tanong. May pinuntahan lang akong kaibigan, Rosa. Tsaka nagpahangin lang ako sandali. Pagdadahilan ko, sabay upo sa tapat niya. Napansin kong parang may hinahanap siya sa mga mata ko. Tila ba gustong basahin ang laman ng aking isipan. May problema ba, Mario? Tanong niya, sabay hawak sa aking braso. Parang ang lalim ng iniisip mo ngayon. Umiling ako. Pilit ng ngumiti. Wala naman, Rosa. Pagod lang siguro sa trabaho. Sagot ko, bagamat sa loob-loob ko ay napakarami kong gustong itanong. Tahimik kaming naghapunan ng gabing yon. Hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang kilos ni Aling Rosa na parang mas mapagmasid siya kaysa dati. Nang matapos kaming maghugas ng pinggan, naupo siya sa tabi ko sa papag. Mario, alam kong may bumabagabag sa'yo. Kung gusto mong magtanong, huwag kang mag-aatubili. Malumanay niyang sabi. Sandaling katahimikan ang namagitan sa amin. Pero maya-maya pa'y nabasag ko rin ang katahimikang iyon. Rosa, totoo bang may mga bagay kang hindi sinasabi sa akin? Mahina akong tanong na halos pabulong. Napatingin naman siya sa akin at may ngiting pilit na bumakas sa kanyang muka. Lahat naman tayo may tinatagong sekreto, Mario. Pero hindi lahat ng lihim ay kailangan mong malaman agad. Sagot niya, sabay haplos sa aking balikat. Muling bumigat ang pakiramdam ko. Lumipas ang ilang araw,
lalo akong naging mapagmasid sa kilos ni Aling Rosa. May mga gabi na bigla siyang magigising at lalabas ng bahay. Minsan, naririnig ko siyang bumubulong ng mga salitang hindi ko naiintindihan. Pero kapag tinatanong ko siya, palagi niyang sinasabi, "Nagdarasal lang ako, Mario, para ligtas tayo sa anumang panganib." Dahil sa mga nasaksihan ko, mas lalo akong nabahala. Sinubukan kong magtanong-tanong sa mga kapitbahay. Lahat sila parang may tahimik na paggalang o pagkatakot kay Aling Rosa. Minsang naglalakad ako sa tabing ilog. Nilapitan ako ni Mang Nestor, ang matandang kapitbahay namin. "Mario, matagal ka na bang nakatira kay Rosa?" Tanong niya, sabay sulyap sa akin. Opo, Mang Nestor. Bakit po?" Mag-iingat ka, iho. Hindi ordinaryo si Rosa. Maraming taon na siyang nag-iisa. Pero walang sino mang naglakas loob na lapitan siya noon. Tsaka mo na lang malalaman ng totoo sa tamang panahon." Anya, sabay tapik sa aking balikat. Bumigat lalo ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang pagtiwalaan ang bulong-bulungan sa baryo o dapat kong pakinggan ang sarili kong kutob. Sa kabila ng lahat, hindi ko rin maitanggi na may kakaibang lambing at pag-aaruga si Aling Rosa sa akin. Tuwing may sakit ako, siya ang nag-aalaga. Sa tuwing ako'y nalulungkot, siya ang nagbibigay ng lakas ng loob ko. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa harap ng bahay, bigla niyang inabot ang aking kamay. "Mario, kung sakaling dumating ang panahon na mapuno ka sa mga tanong mo, huwag kang matakot. Lahat ng sagot, kusa ring darating. Basta pangako mo lang, huwag kang tatalikod sa akin." Anya, habang malalim ang tingin. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinilabutan. "Pangako, Rosa, hindi kita iiwan." Sagot ko, kahit hindi ko alam kung totoo nga ang sinasabi ko. Mabilis lumipas ang mga araw. Sa bawat sandali na kasama ko si Rosa, lalo akong nalulunod sa misteryo ng kanyang pagkatao. Pero kasabay ng paglalim ng aming samahan, mas lalo ring lumalalim ang takot at pag-aalinlangan sa aking puso. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa bakuran, may narinig akong mga batang nag-uusap sa likod ng aming bahay. "Sabi ni nanay, may kapangyarihan daw si Aling Rosa. Kaya raw walang pumapalag sa kanya. Kahit na minsan ay may hindi magandang nangyayari sa baryo." Bulong ng isa. "Hindi kaya siya mangkukulam?" Tanong ng isa pa. Napailing na lang ako at pumasok sa loob ng bahay. Ngunit hindi ko na mabura sa isip ko ang mga narinig ko. Kinagabihan habang natutulog ako, nagising ako sa mahina niyang bulong. Sumilip ako sa siwang ng pintuan at nakita kong nakaupo siya sa gitna ng sala. Nakapikit at tila nananalangin. Sa liwanag ng buwan na pumapasok sa siwang ng mga dingding, animoy may kakaibang liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Diyos ko! Mahina akong bulong sa sarili ko. Ano ba talaga ang totoo kay Rosa?
Kinabukasan, nagpasya akong muling bisitahin si Mang Nestor. Mang Nestor, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Parang hindi ko na po kilala si Rosa. Minsan po, parang may ibang nilalang na sumasapi sa kanya. Napabuntong hininga naman si Mang Nestor. Ay, alam mo Mario, minsan, ang mga bagay na hindi natin nauunawaan ay mas mainam nang hindi pinakikialaman. Pero tandaan mo, hindi lahat ng kakaiba ay masama. Pero, Mang Nestor, paano kung totoo lahat ng sinasabi nilang may kapangyarihan siya? Halos mangiyak-ngiyak kong tanong. Tanggapin mo na lang anak. Hanggat hindi kanya sinasaktan, hanggat inaalagaan kanya, huwag ka matakot. Pero maging handa ka. Ang mga misteryo ng buhay ay laging may kapalit. Tahimik akong umuwi, dala ang bigat ng mga payo ni Mang Nestor. Sa bawat hakbang ko pauwi, muling sumasagi sa isip ko ang mga naging tanong at sagot ng mga taong nakapaligid sa akin. Gabi-gabi, bago matulog, mahigpit akong yumayakap kay Rosa. Pilit tinatanggal ang takot at pangamba sa puso ko. Ngunit sa bawat pagyakap ko, lalo kong nararamdaman na ang buhay ko ay hindi na katulad ng dati. Isa na akong bahagi ng misteryo, lihim at kababalaghan ng Zambales. Mabilis lumipas ang mga araw, pero sa bawat gabi, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko sa bahay ni Aling Rosa. Parang bawat anino, bawat tunog ng hangin ay may dalang babala. Hindi ako mapakali at kahit pilit kong nilalabanan ang aking takot, unti-unting bumabalot sa akin ang pag-aalinlangan. Isang gabi, habang natutulog kami ni Rosa, bigla na lang akong nagising dahil sa mahina niyang paghikbi. Maliwanag ang sinag ng buwan noon na tumatama sa aming bintana. Dahan-dahan akong bumangon at nakita ko siyang nakatalikod. Yakap ang sarili. Rosa, anong nangyayari? Tanong ko. Pilit na hinahawi ang kanyang buhok sa balikat. Ilang segundo bago siya sumagot. Suminghot siya at nagsalita ng mahina. Mario, may mga gabi talaga na parang gusto kong tumakas sa sarili kong anino. Umupo ako sa tabi niya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Rosa, pwede mo bang sabihin sa akin ng totoo? Ano bang tinatakasan mo? Tahimik siyang tumingin sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita kong malalim ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi madali ang buhay ko. Maraming taon na akong mag-isa. Kung minsan, may mga bagay akong nagagawa na hindi ko na kayang bawiin pa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko at bahagyang kinakabahan. Napabuntong hininga siya at hinaplos ang aking pisngi. Ay, may mga gabi na hindi ako natutulog, Mario. Lumalabas ako para makalanghap ng sariwang hangin. Pero may mga gabi rin na
Hindi ko na maaalala ang mga ginagawa ko. Para bang may ibang nagpapakilos sa akin. Rosa, natatakot ako para sa'yo. Mahinang sabi ko. Ngumiti siya. Pilit na nagiging matatag. Huwag kang matakot, Mario. Basta't nandito ka sa tabi ko, pakiramdam ko ligtas ako. Lumipas ang ilang araw na parang walang nangyari. Ngunit isang gabi, habang ako'y natutulog, nagising akong muli dahil sa kakaibang ingay mula sa labas ng bahay. May mga yabag na tila nagmamadali at ang hangin ay malamig na malamig. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Nakita kong si Rosa ay palabas ng bahay. Suot ang kanyang lumang saya at may hawak na maliit na bote. Tahimik akong sumunod sa kanya hanggang sa makarating siya sa likod ng aming bahay, kung saan may matandang puno ng balete. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nakita ko siyang lumuhod at inilagay ang bote sa paanan ng puno. Bumigkas siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Mabilis, mahina, na parang nagdarasal. Diyos ko, ano to? Bulong ko sa sarili ko. Biglang tumigil si Rosa at lumingon sa direksyon ko. Para bang alam niyang naroroon ako. Dali-dali naman akong nagtago sa likod ng palumpong. Mario, alam kong nandiyan ka. Halika rito. Tawag niya sa malamig na tinig. Wala na akong nagawa kundi lumapit. Hinawakan niya ang aking kamay at pinaupo ako sa tabi niya, sa ilalim ng balete. Tahimik kami sandali, hanggang siya na rin ang bumasag sa katahimikan. May mga bagay kang kailangan malaman, Mario. Hindi ako ordinaryong babae. Ang dugo ko ay may lahing kakaiba. Paninimula niya. Nabigla ako ngunit pinilit kong maging kalmado. Anong ibig mong sabihin, Rosa? Nagpikit siya ng mata at napabuntong hininga. Ang lola ko ay isang albularya. Sabi nila, sa aming angkan, may mga lihim na hindi basta-basta ibinubunyag. Simula pagkabata, tinuruan na akong magbantay sa gabi, magdasal ng mga orasyon at gumamit ng mga halamang gamot. Pero may kapalit ang lahat ng iyon, Mario. Sa tuwing may panganib, may mga gabi na parang may ibang espiritu na sumasapi sa akin. Hindi ko maiwasang mangilabot. Rosa, ikaw ba'y... Ngumiti siya, mapait at puno ng pag-aalala. Hindi ako masama, Mario. Pero hindi rin ako ganap na tulad ng iba. May mga tao na natatakot dahil sa mga kwento. May mga gabi ring sinusubukan kong labanan ang sarili ko. Tahimik akong nakinig. Pilit na inuunawa ang kanyang sitwasyon. Ramdam ko ang bigat ng kanyang dinadala. Sa kabila ng lahat, hindi ko siya iniwan. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ko na malumanay. Tiwala.
Tiwala, Mario. Alam kong darating ang araw na mapupuno ka ng tanong sa iyong isipan. Ayokong dumating ang oras na matakot ka sa akin dahil lang sa hindi mo maintindihan ang lahat. Sagot niya. Lumipas ang gabi na magkasama kaming tahimik sa ilalim ng balete. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong mas malapit ako kay Rosa. Hindi dahil sa misteryo niya, kundi dahil sa tapang niyang magbukas ng kanyang lihim. Kinabukasan, parang walang nagbago. Ngunit sa aking puso, alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Sa bawat kilos, sa bawat sulyap ni Rosa, naroon na ang bagong pagtingin na puno ng pag-unawa, ngunit may bahid ng takot. Ilang araw pa ang lumipas at isang hating gabi, muli akong nagising. Sa labas ng bahay, may mga aninong gumagalaw. Lumabas ako at nakita kong may 3 lalaki. Mga hindi ko sila kilala. Palihim na lumalapit sa bahay namin. Agad akong nagkubli at pinakiramdaman ang kanilang mga galaw. Narito raw ang aswang. Bulong ng isa. Dapat ngayon na natin tapusin to bago pa may mangyaring masama sa baryo. Sagot ng isa pa. Natigilan ako. Hindi ko alam kung matatakot ako para kay Rosa o para sa sarili ko. Bigla akong nagdesisyong pumasok muli sa bahay at gisingin siya. Rosa, gising. May mga tao sa labas. Nagbabalak ng masama. Agad siyang bumangon at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kakaibang tapang sa kanyang mga mata. Hindi nila tayo matatakot, Mario. Hanggat magkasama tayo, walang makakagambala sa atin. Mahigpit niyang sabi. Nagkulong kami sa bahay at pinakinggan ng mga yabag sa labas. Sa kabila ng takot, magkahawak kaming humarap sa dilim ng gabi. Handang harapin ang anumang lihim na muling magbubunyag ng sarili. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, kumalat na ang balita sa buong baryo. May mga hindi kilalang lalaki raw na nagtangkang lumapit sa bahay namin pero bigla ring nawala na parang bula. Ang mga kapitbahay ay nagtanungan, nagbulungan, at ang pangalan ni Aling Rosa ay muling naging sentro ng usapan sa aming nayon. Sa palengke, habang namimili ako ng gulay, nilapitan ako ni Aling Cora, isa sa mga matandang tsismosa sa aming lugar. Oy, Mario! Narinig ko na may mga nagpunta sa inyo kagabi. Ano ba talagang nangyari? Bulalas niya. Hindi maitago ang kuryosidad. Nagngitian ang mga tinderang nakapaligid. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang tingin. Wala naman po, Aling Cora. May mga naligaw lang siguro. Tahimik naman kagabi. Pagsisinungaling ko at pilit nang ngumiti. Ngunit alam kong hindi sila naniniwala. Sa bawat sulok ng palengke, naririnig ko ang mga salitang aswang, mangkukulam at kababalaghan. Nais kong ipagtanggol si Rosa pero mas pinili ko na lang na manahimik at umuwi. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Rosa na naglalagay ng asin sa paligid ng aming bakuran. Rosa,
Anong ginagawa mo? Tanong ko. Pananggal lang, Mario. Sagot niya. Hindi ko gustong may masaktan sa atin o kahit sino sa baryo. Basta't may asin sa paligid, ligtas tayo sa masamang espiritu at sa mga taong may masamang balak. Lumapit ako at tinulungan siya. Habang naglalagay kami ng asin, tahimik kaming nag-usap. Rosa, hindi mo ba naisip na mas mabuting umalis na lang tayo dito? Bulong ko, puno ng pag-aalala. Umiling naman siya. Hindi madaling tumakbo sa sariling anino, Mario. Kahit saan tayo magpunta, dadalhin ko pa rin ang sarili kong lihim. Mas mabuting harapin natin ito kaysa naman magtago habang buhay. Napabuntong hininga ko. Nais ko sanang sabihin na handa akong samahan siya saan man. Pero natatakot din ako sa maaaring mangyari. Makalipas ang ilang araw, dumating sa baryo ang isang grupo ng mga albularyo at manghihilot mula sa kabilang bayan. May dala silang mga anting-anting, buntot pagi at langis na itim. Sila raw ang tinawag ng mga matatanda para linisin ang aming baryo. Mula sa nilalang na sinasabing nagdadala ng malas at ligalig. Isang gabi, kumatok sa bahay namin si Mang Nestor. Mario, Rosa, gusto raw kayong kausapin ng mga albularyo sa plaza mamayang hating gabi. Nagkatinginan kami ni Rosa. Sige po, pupunta kami. Sagot ko, bagamat ramdam ko ang kaba. Pagdating ng hating gabi, magkahawak kaming nagtungo ni Rosa sa plaza. Nandoon nga ang mga albularyo. Nakapila, may hawak na kandila at nagdarasal sa kanilang mga labi. Ang mga taga-baryo'y nakapaligid sa amin, tahimik na nagmamasid. Mario, Rosa, naririto kami hindi para husgahan kayo, kundi para alamin ang katotohanan. Marami nang naganap na kababalaghan sa baryong ito. Gusto naming malaman kung may kinalaman kayo rito. Lumapit si Rosa. Taas noong nagsalita. Hindi ko itinatanggi na may kakaiba akong pinagmulan. Ngunit hindi ako naging dahilan ng kasamaan o kamalasan sa baryo. Ginawa ko lang ang lahat upang maging payapa ang buhay namin ni Mario. Tahimik ang lahat. Ilang saglit pa, isa sa mga albularyo ang lumapit kay Rosa. Hawak ang isang bote ng langis. Pinahiran niya ng langis ang likod ng palad ni Rosa. Ilang saglit lang, kumintabang balat nito. Hudyat daw ng tunay na anyo ayon sa albularyo. Mabilis ang reaksyon ng mga tao. May mga napaatras, may mga napasigaw. Pero hindi natinag si Rosa. Hindi ko na kayang magtago, Mario. Tanggapin mo na ang lahat. Bulong niya sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya. Rosa, ano man ang totoo, ikaw pa rin ang mahalaga sa akin. Nagpatuloy ang ritual ng mga albularyo. Nagdasal sila, sumambit ng mga orasyon at nagwisik ng tubig sa paligid. Maya-maya,
May hangin na tila umiikot sa amin. Malamig at mabigat. Ang mga kandila ay nagpatay-sindi at ang mga anting-anting ay tila nag-iinit sa kanilang palad. Biglang nagsalita ang pinakamatanda sa kanila. Walang masamang espiritu sa babaeng ito. Ang kanyang lakas ay likas lamang sa kanyang lahi. Ngunit marami pa siyang dapat patunayan upang mapawi ang takot ng mga tao rito. Nagpalakpakan ang ilan, pero may mga nanatiling may pagdududa. Sa kabila ng lahat, dama ko ang gaan sa dibdib ni Rosa. Sa unang pagkakataon, tinanggap siya ng karamihan, kahit may pangamba pa rin sa puso ng ilan. Pag-uwi namin, mahigpit akong niyakap ni Rosa. Salamat, Mario. Hindi ko kinayang mag-isa ang lahat ng ito kung wala ka. Bulong niya. Bakas sa tinig ang pagluwag. Naramdaman ko ring may nagbago sa akin. Ang tapang na harapin ng mga pagsubok at ang pagmamahal na kahit may misteryo ay nananatili. Pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang bawat gabi ay may dalang bagong pagsubok at ang bawat umaga ay panibagong pag-asa naman. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo pagkatapos ng ritual ng mga albularyo. Subalit sa kabila ng tila pagtanggap ng mga tao kay Rosa, naroroon pa rin ang mga matang mapanuri, ang mga bulong-bulungan sa likod ng bahay, at ang mga batang napapadaan na para bang takot pa rin lumapit sa aming bakuran. Isang gabi, habang payapang natutulog si Rosa, nagising ako sa malakas na sigaw mula sa labas. Pagtingin ko sa bintana, nakita kong nagkakagulo ang mga tao sa kalsada. May isa raw batang biglang nagkasakit at hindi magising. At sabi ng ilan, may masamang espiritu na naman. Agad akong bumangon at lumabas. Sa gitna ng kalsada, nakita ko ang ina ng bata. Umiiyak habang karga ang kanyang anak. Umiiyak na nagmamakaawa. Tulungan niyo kami. Hindi gumigising ang anak ko. Lumapit ako at tinanong si Mang Nestor na naroroon din. Ano pong nangyari? Mario, biglan na yang daw nawalan ng malay ang bata. Sabi ng ilang matatanda, baka raw may masamang nilalang na dumaan. Sagot niya. Natigilan ako. Mabilis kong inisip si Rosa. Alam kong marami pa ring may duda sa kanya. Pero hindi ko hinahayaang sumagi sa isipan ko na siya ang dahilan ng nangyayari. Sandali lang, Mang Nestor. Susubukan kong tawagin si Rosa. Baka matulungan niya. Sabi ko. Pagbalik ko sa bahay, agad kong ginising si Rosa. Rosa? Rosa? May batang hindi nagising sa kalsada. Baka matulungan mo sila. Dali-dali siya bumangon. Nagsuot ng balabal at sumama sa akin. Pagdating namin, nahati ang mga tao. May ilan na lumapit, may ilan na umurong. Natatakot. Lumuhod si Rosa sa tabi ng bata. Marahang hinawakan ang noo nito at nagdasal ng mahina. Ilayo mo ang batang ito sa panganib at ibalik ang kanyang lakas. Bulong niya. Kumuha siya ng dahon ng sambung mula sa bulsa ng balabal at pinisil ito sa tapat ng ilong ng bata. Ilang sandali lang,
Biglang kumilos ang bata at dahan-dahang dumilat. Napaiyak sa tuwa ang ina, sabay yakap sa anak. Salamat! Salamat po, Aling Rosa! Natahimik ang mga tao. May ilan na napaluhod at nagpasalamat. Pero may ilan pa ring hindi makatingin ng diretso kay Rosa. Para bang may takot pa rin. Nilapitan ko siya at mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Rosa, salamat. Alam kong isa kang biyaya sa baryong ito. Kahit hindi pa lahat ay naniniwala sa iyo. Bulong ko sa kanya. Ngumiti siya. Bakas sa kanyang mukha ang pagod at lungkot. Mario, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang mga pagsubok. Pero habang nandiyan ka, pinipili kong magpatuloy. Kinabukasan, naging usap-usapan sa baryo ang nangyari. May ilan na nagsabing mabuti si Rosa. Ngunit may ilan pa ring nagdududa. Isang gabi, habang nakaupo kami sa harap ng bahay, nilapitan kami ni Mang Nestor. Mario, Rosa, dapat tayong maghanda. Ayon sa mga albularyo, may mga kakaibang nilalang na gumagala sa paligid. Hindi lang kayo ang pinaghihinalaan, pati na rin ang ibang may lahi ng mangkukulam at mambabarang. Sabi niya. Ano pong dapat naming gawin, Mang Nestor? Tanong ko sa kanya. Panatilihin niyong malinis ang paligid. Huwag pabayaan ng mga sangkap na panangga sa masama. Higit sa lahat, magkaisa tayong lahat. Ang tunay na panganib ay hindi nagmumula sa isa lang, kundi sa takot at galit ng marami. Sagot ng matanda. Pagkatapos ng gabing yon, naging mas maingat kami ni Rosa araw-araw. Naglalagay siya ng asin at dahon ng sambong sa mga sulok ng bahay. Nagdadasal kami tuwing gabi, umaasang hindi na muling babalikan ng dilim ang aming baryo. Ngunit isang gabi, muling nilukob ng takot ang baryo. May malalakas na yabag at sigaw mula sa kabilang dulo ng baryo. Sabi ng mga tao, may dumating na grupo ng mga estrangherong may kakaibang ayos. Parang mga anino dahil sa pagkaitim, mga matang pula at mga tinig na bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Mario, Rosa, lumabas kayo. Alam naming nandyan ang hinahanap namin. Sambit ng isang lalaki mula sa labas. Nagkatinginan kami ni Rosa, puno ng takot at kaba. Pero hindi kami nagpatinag. Lumabas kami nang magkahawak ang kamay at hinarap ang mga estranghero. Anong kailangan nyo? Malakas kong tanong. Ang lakas ng lahi ni Rosa. Ibalik ninyo sa amin ang kapangyarihan. Sambit ng isa pang estranghero na may dalang itim na baston. Hinawakan ni Rosa ang aking kamay at mahina niyang sinabi. Mario, huwag kang bibitaw. Sa oras ng panganib, lakas ng loob ang ating sandata. Nagdasal siya at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang malamig na hangin ay biglang uminit. Ang mga estranghero ay napaatras, tila natataranta. Dumaloy ang liwanag mula sa mga kamay ni Rosa at ang paligid ay napuno ng matitingkad na kulay. Hindi kayo magwawagi dito. Sambit ni Rosa.
Isa-isang umatras ang mga estranghero hanggang sa tuluyan silang naglaho sa dilim. Ang mga tao sa baryo ay napalapit at nagpasalamat. "Rosa, salamat. Ikaw ang nagligtas sa amin." Sambit ng ilan. Ngunit alam naming hindi pa rito nagtatapos ang laban. Ang dilim ay laging nagbabantang bumalik. Ngunit sa bawat pagsubok, mas matibay ang aming samahan at pagmamahalan. Lumipas ang mga araw matapos ang gabing yon. Nanatili ang takot at pangamba sa baryo. Bawat gabi ay para bang may mga matang nakasilip sa dilim, nagmamasid, nagbabantay. Kahit anong tapang na ipinakita namin ni Rosa, hindi rin maikakaila na may mga bagay na higit pa sa aming kakayahan. Isang umaga, habang nagsasampay ako ng mga nilabhan sa likod bahay, nilapitan ako ni Mang Nestor. May dalang supot ng mga dahon at halamang gamot. Bakas sa muka ang pag-aalala. "Mario, nararamdaman mo rin ba ang bigat ng hangin itong mga nakaraang araw?" Tumango naman ako. "Mang Nestor, parang hindi na natitigil ang takot dito sa baryo. Parang may hinihintay tayong panganib na hindi natin alam kung kailan darating." "Ay, oo. Ang lakas na bumalot noong gabing nilabanan ninyo ang mga estranghero ay hindi ordinaryo. Sabi ng mga albularyo, baka raw subukin pa ang lahi ni Rosa. Hindi lang ng mga tao, kundi ng mga nilalang na matagal nang nagkukubli sa mga anino." Kinabahan ako. Ano pong dapat namin gawin? "Hindi sapat ang dasal at panangga, Mario. Kailangan ninyong pagtibayin ng tiwala at pagmamahala. Sa oras ng pangamba, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pag-iisa ng puso." Sagot niya. Pagbalik ko sa bahay, nadatnan ko si Rosa na tahimik na nakaupo sa harap ng altar. Nananalangin siya. Nilapitan ko siya at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "May paparating na naman bang panganib, Rosa?" Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at bakas ang pagod at takot sa kanyang muka. "Nararamdaman ko, Mario. Kahit sa panaginip ko, sinusubok ako ng mga nilalang na ayaw pa rin magpatawad sa lahi namin. Sabi ng lola ko noon, darating ang panahon na kailangan kong pagbayaran ang lahat ng kasalanan ng aming lahi." Yumakap ako sa kanya. "Hindi mo kailangan mag-isa, Rosa. Ano man ang dumating, magkasama tayong haharapin yan." Napaluha siya. "Salamat, Mario. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas kung wala ka." Kinagabihan, muling nagtipon ang mga albularyo at matatanda ng baryo sa aming bakuran. May dala silang mga kandila, langis, dahon ng saging at mga orasyon. Tinawag nila kami ni Rosa. "Rosa, may kailangan kang subukang ritual. Hindi ito para saktan ka, kundi upang linisin ang pangalan ng inyong angkan at mapawi ang takot ng mga tao." Sabi ng pinakamatandang albularyo. Muling nag-alab ang kaba sa puso ko, pero nakita ko sa mga mata ni Rosa ang determinasyon. "Handa akong sumubok, kahit gaano kahirap, basta't matapos na ang takot na bumabalot sa mga tao dito." Sagot niya.
Nagsimula ang ritual. Pinaupo si Rosa sa gitna ng bilog na nilagyan ng asin at dahon ng sampung. Pinagdasal siya ng mga albularyo, binasbasan ng langis at pinainom ng pinaglagaan ng ugat ng banaba. Habang tumatagal, parang bumibigat ang hangin at ang liwanag ng buwan ay tila nagiging malamlam. Maya-maya pa, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga kandila ay namatay at ang paligid ay nabalot ng malamig na simoy. Maya-maya pa'y may narinig kaming mga tinig. Mahihinang bulong, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Rosa, nandito na sila. Bulong ng pinakamatandang albularyo. Pero huwag ka matakot. Sagutin mo ang kanilang mga tanong. Maya-maya, nagsimulang magsalita si Rosa. Ako si Rosa, apo ni Simang, tagapagmana ng lahi ng mga bantay gabi. Hindi ko po sinasadyang saktan ng asinuman. Ang tanging hangad ko ay ang katahimikan at kapayapaan. Sumagot ang tinig, malamig at mahina. May utang ang iyong lahi, Rosa. May mga kasalanang kailangang bayaran. Napaluha si Rosa. Kung kinakailangan kong bayaran ang kasalanan ng aking lahi, gawin niyo po. Huwag lang idamay ang mga inosente. Maya-maya pa, biglang lumiwanag ang paligid. Ang mga dahon ng saging ay nagliyab, pero hindi nasunog. Ang mga kandila ay muling nagliwanag at ang malamig na simoy ay biglang uminit. Pinatawad ka na, Rosa. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang pagsubok ng iyong lahi. Maging matatag ka at huwag kalilimutan ng tunay na lakas ng puso. Wika ng tinig bago tuluyang naglaho. Pagkatapos ng ritual, bumagsak si Rosa sa aking mga bisig. Pagod na pagod siya. Ngunit bakas sa kanyang muka ang ginhawa. Mario, tapos na ba ang lahat? Mahina niyang tanong. Yumakap ako sa kanya at sinabing, tapos na ang pinakamahirap. Pero sa bawat pagsubok, mas tumitibay tayo. Hindi ka nag-iisa, Rosa. Muling nagtipon ang mga taga-baryo at nagpasalamat. Sa wakas ay naramdaman kong may liwanag ng bumabalot sa aming baryo. Pero alam naming sa bawat liwanag ay may aninong hindi tuluyang nawawala. At sa muling pagsikat ng araw, nagpasya kami ni Rosa na harapin ang panibagong buhay. Hindi na bilang mga nilalang ng dilim, kundi bilang mga taong pinanday ng pagsubok at pinaigting ng pagmamahalan. Lumipas ang ilang linggo mula nang maganap ang ritual na bumago sa buhay naming dalawa ni Rosa. Unti-unting bumalik ang payapang sigla sa aming baryo. Sa bawat pagsikat ng araw, ramdam ko na parang may bagong pag-asa ang bawat pamilya. Na para bang ang lahat ng madilim na gabi ay napalitan na ng liwanag at katahimikan. Sa unang pagkakataon, muling lumapit ang mga kapitbahay sa amin. Hindi nadala ng takot, kundi ng pag-uusisa at pagnanais na makibahagi sa bagong simula. Sa umaga, dumadalaw si Aling Cora. Bitbit ang mainit na suman. Sabay ngiti at sabi ng, Rosa,
Mario, salamat at nanatili kayong matatag. Kayo ang naging lakas ng ating baryo. Salamat, Aling Cora. Sagot ni Rosa. Baka sa kanyang mga mata ang tuwa at ginhawa. Hindi ko ito magagawa kung wala si Mario. At kung hindi rin dahil sa pagtanggap niyo sa amin. Sa palengke, hindi na ako nilalapitan ng mga mapanuring mata. Sa halip, tinatapik ako ng mga tindera at binibigyan ng dagdag na gulay. Nararamdaman kong muling naging bahagi ako ng baryo. Hindi na bilang tagalabas, kundi bilang tunay na kababaryo. Isang hapon, habang nagpapahinga kami ni Rosa sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay, napatawa siya ng malakas. Isang tawa na hindi ko pa naririnig mula sa kanya. Mario, naaalala mo pa ba yung unang gabing dito ka natulog sa bahay ko? Tanong niya sa malambing at masayang tinig. Ngumiti naman ako at sinabing, Oo naman, Rosa. Akala ko noon bangungot ang magiging buhay ko. Hindi ko akalain na ang mga gabi ng takot ay magiging simula pala ng bagong kabanata para sa atin. Kung hindi ka nagtiwala, baka hindi ko rin kinaya ang lahat ng pagsubok. Salamat, Mario. Salamat sa pagmamahal mo. Bulong niya, sabay sandal sa aking balikat. Yumakap ako sa kanya at sinabing, Hindi mo na kailangang mag-isa, Rosa. Ano man ang dumating sa atin, magkasama nating haharapin. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, napansin kong masigla na ang mga bata. Tumatakbo sila sa kalsada at muling naglaro sa bakura namin. Wala na ang dating takot at sa halip, naroon na ang pagtawa, kwentuhan at kasiyahan. Sa gabi, hindi na ako ginigising ng mga sigaw o bulong, kundi ng mahimbing na tulog at panaginip ng payapang bukas. Minsan, tinanong ako ni Mang Nestor habang kami nagkakape sa harap ng bahay. Mario, ano ang natutunan mo sa lahat ng nangyari? Napaisip ako. Mang Nestor, ang natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa tapang na harapin ang dilim, kundi sa kakayahan nating magpatawad, tumanggap at magmahal kahit na may takot at pagdududa. At higit sa lahat, natutunan kong ang bawat tao, kahit may dalang lihim ng nakaraan, ay may karapatang magbagong buhay. Tumango naman si Mang Nestor, sabay ngiti. Tama ka, Mario. At ngayon, kayo ni Rosa ang patunay na ang pagmamahalan at pagtanggap ay kayang baguhin kahit ang pinakamatinding sumpa. Sa mga sumunod na buwan, nagtulungan ng buong baryo para linisin at ayusin ang paligid. Nagtanim kami ng mga puno, naglatag ng bagong daan, at sa tuwing piyesta, si Rosa na mismo ang nangunguna sa pagluluto at pag-aasikaso ng mga bisita. Hindi man nawala ang alaala ng mga pagsubok, naging bahagi na lang ito ng mga kwentuhang puno ng aral at pag-asa. Isang gabi, bago matulog, niyakap ako ni Rosa ng napakahigpit.
Maraming salamat ulit, Mario. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa atin. Pero kaya ko nang harapin yon dahil alam kong magkasama tayo. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Simula ngayon, Rosa, bawat bukas ay panibagong simula para sa atin. Hindi na tayo magpapadala sa takot. Ang mahalaga, natutunan nating patawarin ang nakaraan at yakapin ng bagong buhay. Sa katahimikan ng gabi, habang nakayakap kami sa isa't isa, napangiti ako. Sa wakas, natapos na ang yugto ng aming buhay na puno ng dilim at pangamba. Ngayon, natuto na kaming harapin ang bawat araw na may tapang, tiwala at pagmamahal. Handa sa anumang pagsubok at bukas sa anumang biyayang darating. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Mario, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.